Namimiss mo ba ang politika? Of course, syempre. Akala ko kasi yung mga nakaupo ay makapag-i-introduce na mga pagbabago. Hindi lang sa punto ng mga physical, mga projects, hindi lang. Kundi yung moral, political, social. Kumbaga sana hindi mo aariin na sa iyong kalookan. Na dapat ay inihanda mo yung kalookan hindi para sa henerasyon ng iyong pamilya, kundi sa henerasyon ng mga magigiting na kabataan sa kalookan. Kaya kung ay tinayo yung University of Caloocan, hoping na makakaproduce kami ng mga bata na mag-excel sa edukasyon. At yun yung ating pagtutulong-tulungan na inuklok dito sa Caloocan. Sila yung magdi-develop na maganda ng Caloocan. At walang, hindi greedy. Kailangan na yung susunod natin yung malawak yung pananaw Maaaring kaming mga may edad mas makitid pa ng konti yung nakikita namin ng araw. Pero sa panahon ngayon ng pag-aaral, kailangan lumawak na. Medyo global na ng konti ang approach dapat ngayon. Kaya nga ako, gusto kong bumalik, nakikita kong parang may kulang na hindi nagagawa sa Caloocan. Ang nakikita ko lang, yung may mga politiko na gusto nilang sila na lang ang magpapatakbo ng Caloocan. Which to my mind is hindi dapat. Naglagay ako ng Caloocan Science High School at gusto ko yung cream of the crop ng mga estudyante sa high school ay makita ko. At pagkatapos yun ng mga nag-aaral naman na yan sa Caloocan Science High School, pupunta dun sa University of Caloocan na itinatag ko, pattern after pamantasan ng lungsod ng Maynila, or even better. Gusto ko sana yung University of Caloocan pagdating ng araw, titingalain na parang University of the Philippines, parang Ateneo, parang pamantasan. Hindi para pang political lang, na porke marami nag-aaral, akala mo sikat ka na. Hindi quantitative, qualitative dapat ang approach sa edukasyon. Nagyayari, parang nakikita nila, dami nag-i-enroll doon sa university namin, nakakapagpatapos sila. After that, hanapin natin yung mga kabataan na sa ngayon at mga darating kong kabataan, doon tayo magtitrain ng susunod na henerasyon na mamumuno dapat. Hindi lamang sa syudad, kundi sa buong bansa natin, hanggat maaari. So, kasi po, siyempre, yung mga nakaupo ngayon, di ba? Parang sila yung nag-ahari-harian, sila yung, sila na lang yung nandoon. Parang naalala ko po tuloy nung 90s, kayo po ay unang naging mayor, di ba? May mga nakaharap din po kayo na parang ganoon. Wala, masasabi ko, nung panahon na yun, kasi ganoon din yung sitwasyon Isang pamilya, yung mga asistyo, sila yung mga nakaupo. It seems, during that time, para bang mahirap silang talutin. Pero siyempre, may darating at darating na tatalo sa kanila. Dumating nga si Raymond Alonso, nagulat sila. Biglang nanalo as mayor ng Caloocan. Na hindi nila inaasahan at maging ang Caloocan. Hindi makapaniwala na kaya kong talunin pala ang isang pamilya na gano'n. So this time, I'm hoping na nandyan ako, nandyan si Senador Trillanes, baka sakaling ito ulit yung turning point ng Caloocan. Matanggal yung isang dinastiya at maupo yung isang set naman ng mga mamumuno at magkaroon ng panibagong sistema na patatakbo sa Caloocan. So talagang hindi pala totoo, sir, na walang forever. Kasi sabi nga nila, pag dynasty daw, tuloy-tuloy yan. Hanggang meron. Well, ako nakikita ko kasi marami kasing political dynasty ngayon sa buong Pilipinas. Parang gusto nilang siguro, sa tingin ko lang, parang gusto nilang ganun din ang mangyari sa kanila na sa mahabang panahon sila lang umuupo. Malungkot ako din sa ganun. Hindi ko kasi inihanda yung Caloocan nung ako'y naupo sa ganong sistema na isang pamilya lang ang mamumuno. At yan, napatunayan natin. Nung nawala ako, may sumunod na ibang mayor. Nung nawala yung sumunod na mayor, meron na namang iba. Hindi galing sa isang pamilya lang. Ngayon, nakikita ko, gusto nang tumigil yung cycle ng pagbabago. Parang sa isang pamilya na lang gustong mangyari ngayon. Which is bad.
hindi lang para sa mga taga-Caloocan, hindi sa buong bansa natin. Aminin na natin talaga ang political dynasty, hindi maganda. Kaya lang, dahil sila yung mga nakaupo sa Kongreso at kung saan pa, namumuno pa rin yung political dynasty. Isang bagay na, isang provision sa konstitusyon kung dapat yun ang pairalin eh. So sir, yung legacy nyo na iniwan sa Caloocan, may nasunod mo ba ng iba o naibigay ba ng iba? Well, masasabi ko na meron naman silang napagawa ng mga proyekto, nadagdagan nila yung mga nagawa ako nung araw, pero sa aspeto ng politikal, yun ang pinakamasama. Parang gusto nang tumigil uli sa isang dinastiya nga, yung sinasabi ko. Ako, ang aking masasabi dyan, malaking nagawa ko sa Caloocan, hindi yung mga proyekto eh. Para sa akin, baliw lang yung proyekto, kahit sino mo kung mayor dyan, makapagawa ng proyekto eh. Pero yung baguhin mo ang takbo ng politika, magpaupo ka ng ibang tao, at papalit-palit dapat ang pag-upo. Kasi maaaring ang ibang tao, mayroong ibang sistema, may ibang pamamaraan na mababago yung syudad. Kaya dapat mag-iba-iba tayo hanggat maaari. Tapos pagdating din po sa issue nga po ng korupsyon, nabanggit nyo din po. Ayan, sa korupsyon, ako, medyo pagyayabang ko na ako, meron akong clearance sa ombudsman. Yung sumunod sa akin, ang daming kaso sa Sandigan Bayan. Itong nakaupo ngayon itong naupo, na sumunod sa sumunod sa akin, marami rin kaso sa ombudsman. And I think, itong mga nakaupo sa ngayon, meron din mga darating na kaso laban sa kanila pagdating na. So sir, matanong ko lang sir, no? Bakit sa dami ng politiko sa bansa natin, no? Yung iba may mga kaso, nagkakaroon ng mga problema, korupsyon, at sali, ang nangyayari, bakit paulit-ulit pa rin nakakaupo sa post? Kaya nga gusto ko maging congressman eh. Marami akong gustong ipanukala sa kongreso. Katulad na lang ng barangayan. Kung ako maupong congressman, aalisin ko ang kontrol o pagsususpindi ng mga lokal sa mga barangay. Magpapatayo ako ng Barangay National Regulatory Office. May pagka-ombudsman yun para sa mga barangay. Hindi yung local, kasi naaabuso yung power ng local sa mga barangay. Kaya ngayon, takot ang mga barangay dun sa mayor, sa local, hawak sa leeg, kayang suspindihin kahit walang kasalanan, magagawa ng para na matanggal yung kapitan. Kaya naman yung kapitan, kahit ano yutos ng mayor, sinabing upo, sinabing tayo, alisin natin yan. Dapat mayroong isang regulatory commission na ang upo dyan, mga justices, dating justices, mga abogado na may sinasabi o malinis ang pangalan. So ito na yung lagi sinasabi na may puppet system talaga sa Yun ay nangyayari kasi ngayon eh. Dahil siguro, yung ating sistema ng local government ko dapat baguhin. Ako maraming gustong baguhin sa local government ko. totoo. So gusto ko naman pong itanong about kay former Senator Sonny Trillanes. Well, maganda yan eh. Ang Caloocan sa matagal na panahon, parang paulit-ulit na yung mga kandidato eh. Sila na lang, kami na lang. Nakita ko nung dumating si Senador Sonny Trillanes, parang nagkaroon ng pag-asa yung mga taga-Caloocan. Eto, may bago kumbaga sa pagkain, may bago tayong putahe. Eto naman ang tikman natin. Ngayon, kung magkakamali naman ulit si Senator Trillanes, pwede naman nating tanggalin pagdating ng araw. Kaya lang ako sa pananaw ko kay Senador Trillanes, mukhang gentleman siya. Hindi siya isang tao na, hindi siya trapo na politiko. At yun ang gusto ko sana makasama. Kaya nung ako sinabi niyang kakandidatong congressman, hindi na ako nagdalawang salita pa. Kahit na ako sana retired na sa politika, ayoko na sana sa politika. Pero nung nakita ko yung advocacy ngayon ni Senator Trillanes, ito yung dapat natin supportahan. Kaya nga kung sinasabi ko doon sa mga kababayan ko, pagka nagpupunta ako sa iba-ibang lugar ngayon, na nagsasabi akong makakandidato akong congressman, kung ayaw nyo naman sa akin, basta iboto nyo lang, ilagay nyo lang si Sonny Trillanes, okay na sa akin.
Kasi kailangan natin ng pagbabago mula ro sa itaas. Ano, katulad ninyo, wala ding bahid ng korupsyon, wala ding... Exactly. Yun ang mga dapat nating hanapin. At saka ako, yung mga kandidato namin, mga konsyal, gusto ko yung mga bago hindi pare. Yung kumari nga, yung hindi pa nasabak sa politika, hanggang pare. Para na sa ganun, yung mga tao meron, sabi nga, kumbaga sa pagkain, may bago naman tayong putahin. Hindi puro adobo at sinigang na lang tayo. Di ba? O, baka sakaling mas maganda ang takbo ng syudad natin kapag gano'n. Pwedeng gulay naman, sir, no? Pwede naman gulay, yung mga masustansya naman. Ano pong feedback ng mga taga-Caloocan so far kay Senator Sani? Well, dapat kabahan na yung mga nakalukluk dyan sa Caloocan sa nakikita kong dating ni Sani Trillanes sa mga tao. Sabi ko nga sa kanila, ito na yung bagong Ray Malonzo. Pinagkakaguluhan ng mga tao, nagpapakuha ng litrato, pinag-aahalikan ng mga tao. Ito na, dumating na yung bagong Ray Malonzo sa Caloocan. Na parang nung panahon ko, nung tatakbo ako mayor, ako, pag bumaba ako, pinagkakaguluhan, pinag-aahalikan ako. Ito na, yung bagong Ray Malonzo, si Sani Trillanes. Malinis, lalaki, matapang. Diba? Right? Yeah. Hindi, totoo yung sinabi ko na yun. Ganun talaga si Sani Trillanes. Para siyang si Ray Malonzo nung araw.